Thank you for responding. Ayan, kasama natin si Coach Jen. Okay. Good morning, good morning. Welcome to our morning session. Day 4 na tayo, no? Magandang umaga. Coach Jen, magpapakilala ka ba for morning session? Si Admin Mix to, Coach. Di ka pa narinig. Ay, sorry. Akala ko si Coach Jen nandito. Wala pala. Sayang naman. Pero I think may separate session naman siya for the EHR navigation, no? So, attend kayo nun. Pero for today, ang ating session dalawa. Okay. Prescription processing and procedure. Ay, nakaano pa pala ako ng post share. Okay. Hello, good morning. Medyo konti tayo ngayon, no? Mag-antayin natin yung iba pa. Kumusta naman ang EHR navigation nyo? Sino mga hindi naka-attend? Good morning! Meron bang mga hindi naka-attend? Okay, reminders, pagpasok ng meeting room, tayo po ay mag-mute. Okay. Alright, siguro we can start na. Alright. So our topic for today, again, is about for session 6, prescription processing and procedure. So ito po yung pinakatrabaho ni Coach sa clinic. So we're gonna talk about e-prescribing and digital prescription management. Madali lang siya, kayang-kaya niyo siya, no? Prescription refills and medication adherence support. And then for session 7, we're gonna talk about referral coordination and management. Understanding referral workflow, referral intake process, patient engagement in the referral process. So ano ba yung prescription processing and referral workflow in the US? Okay? So kahit sa ang clinic kayo mapunta, same yung workflow. Siguro naging iba ng konti sa mga details in the way kung ano yung EHR na gamit or kung paano gustong i-document ni clinic yung kanyang proseso. Pero all in all, yung concept niya, pareho naman. Okay? Alright. Sige, let's dive in na. Okay. So, for prescriptions and referral, so I understand yung iba sa atin, no, walang medical background. Pero siguro lahat naman tayo nakakita na ng reseta, no? Lahat nakakita naman ng reseta. Sa atin kasi nakapapil pa. Press 2 kung nakakita na ng reseta para alam ko kung ano. Ayun. Okay. So yung reseta sa Philippines, more likely than not, print out yan, nakapapel. Kasi wala namang electronic system yung mga pharmacy to receive an electronic prescription. But a prescription is defined as a physician's order for the preparation and administration of a drug or device for a patient. So, just a reminder, ang pwede lang mag-prescribe is doktor and mga PA. So, ang mga PAs din, guys, pwede mag-prescribe mga physician assistant. Ha? Ang hindi pwedeng magreseta is tayong mga medical VA. So, usually, ang ating trabaho ay tayo lang ang taga-prepare ng reseta para isa-sign na lang yan ni prescriber or i-approve niya sa system. Okay? Pero you have to know the basic parts of the prescription kasi kapag hindi kompleto, yung reseta, ibabalik yan sa ni prescriber. Paano po ako ha? Pa-mute po ako. Maraming salamat. Okay. So, ibabalik yan sa ni prescriber or ibabalik yan ni pharmacy. Minsan kasi, sobrang busy na ni provider, hindi niya na double check yung ginawa mo. Okay? So, per day, like for example, ako, specialist clinic lang kami ha. Kung totoo sa hindi kami PCP, hindi kami primary care. So, yung patients lang namin, hindi kasing dami ng PCP. Pero per day, ang nahandle kong prescription, refills, wala pa yung prior auth. Siguro, average is around
30 to 50. Wala pa yung ano ha, yung mismong request ni patient. Pag medyo benign, yung medyo parang wala masyadong request, minsan 20 lang, ganyan. Okay? So 20 yung na-i-review mo. 20 rin yung na-i-approve ni provider or i-review ni provider. So minsan wala lang time si provider, i-double check yun. Kaya dapat sa'yo pa lang as a medical virtual assistant, tama na. Okay? So ang goal mo kaya ka VA is to mapadali yung trabaho ng ating providers. Okay? Alright, so parts of a prescription, una date. It's important to have the date of the prescription kasi may mga expiration ng reseta. Hindi pwedeng walang date yan. Okay? Ano pa? So usually it's at the top of the prescription. Ang maganda dahil ang gamit natin sa clinic is EHR, automatic na yung date. So hindi mo na fill outan yan. Kung kailan mo pinrepair yung prescription, automatic na siyang lilitaw. Okay? Ano pa? Name, age, and yung weight, hindi naman ganun ka stricto kasi yung pharmacy naman sa US, gumagawa rin sila ng tinatawag na patient medication profile, wherein they also have the clinical demographics information of the patient. And usually yung weight, crucial siya kapag pedya ang mga patients or mga bata. Okay? Ano po expiry ng prescription, coach? Tanong ni Floysa. So, ang prescription, depende kung controlled substance na tinatawag. When you say controlled substance, pwedeng habit forming sila. Okay? So may mga gamot na controlled substance like Valium, Adderall. So iba yung expiry nila. Pero usually, ang prescription is 1 year. Okay? Based on my knowledge, 1 year. Pero si pharmacy kasi, dahil marami din siyang ina-handle na patients, kapag sobrang tagal na ng prescription hindi kinuha ni patient, tinatabi niya na sa shelf. So, binabalik niya na. So, usually, nagre-request sila ng panibago. Okay? Alright. So, ayun nga, depende sa gamot. May pag-uusapan din natin yan, yung mga different classes of prescription. Okay? So, again, my name, my age, my date of birth. Okay? Yung weight, again, usually sa mga bata, kasi di ba they don't get the full dose, for example, of a medication. Minsan, kinocompute pa yan. Pero ayun, madalas hindi naman siya kasama sa prescription. Okay? Superscription, ito yung makikita niyo sa reseta, di ba may RX? Pati sa mga gamot, kung mapapansin nyo, pag yung label ng gamot may RX, ibig sabihin kailangan niya ng reseta. So, ayun, kung may mga co-pharmacist ako dito na nararamdaman nyo kumbaga, yung practice kasi natin sa Pinas, hindi pa ganun kaganda. Kahit na kailangan ng reseta, dahil tayo, base sa sales, binibigay na ng ibang community pharmacy. I don't blame them, no? It's just that it's something that we can improve upon siguro in the future. Like yung mefenamic acid, 500 milligram, kailangan ng reseta yun pag tinignan mo yung label, yung mismong blister nung gamot, pero di ba nakakabili ka? Para lang siyang candy. Kabili ka. Ayun, pa-mute po ako, salamat. Okay, tanong ni Maria Janina, mahigpit po ba sa RX refill? Yes po, sobrang higpit. Ultimo, yung mga maintenance sa atin, parang candy na lang nilang binibili sa butika, no? Doon, pag wala kang reseta, hindi mo siya makukuha. Ang pwede mo lang bilhin, mga over-the-counter. Plus, kapag wala ding prescription, hindi rin siya mako-cover ng insurance mo. Okay? So, babayaran mo siya out of pocket. Okay? So, ayun, isa din itong prescription sa way ng provider para mag-follow up ng appointment si patient. So, we have, like, for example, in our clinic, the patient has to be seen every 6 months in order for him or her to continue getting his or her refill. Kunwari stable naman siya, wala naman siyang any concern, kailangan pa rin appointment siya every 6 months. So kunwari, last year ko pa siya nakita.
So, isa yun sa chine-check ko. Kunwari, last year pa namin 'to nakita, humihingi ng reseta. So, ide-deny ko na yan. Tapos, kokontakin ko si patient na kailangan niya mag-schedule ng appointment para magkaroon ng refill. Ang OTC at vitamins, hindi naman po need, pero may mga over-the-counter kasi na like cetirizine. Kung gustong ma-cover ni patient ng insurance niya, kailangan ng reseta. So, nire-resetahan. Pero technically, may mga medications na hindi naman kailangan ng reseta. Pero pag gustong ma-cover ng insurance, okay. Pero vitamins, usually, hindi na namin hindi na yun nire-resetahan, no? Pero nilalagay siya sa medication history ni patient or list. Okay, so superscription yung tawag dun sa RX. It's a Latin that stands for take thou. Okay? So in English, meaning you take. All right? Okay, so inscription naman is the part of the prescription na. So, nandyan na yung name ng gamot, strength. Ayan, pa-mute po ako, Miss Beverly. Salamat. Alright. Ayan, nawawala kasi ako pag may biglang nagsasalita, kaya utang na loob mag-mute kayo. Ayan, salamat po. Mag-mute po kayo pagpasok, please. Nawawala yung train of thought ko. Ayan, so sa inscription, sabi ko nga, nandyan yung medication details, name ng medication, strength, ano ba yan, capsule ba yan, tablet, injection, okay? And then subscription, is the part of the prescription that contains the direction to dispense the dosage form. So for example, in other words, it's your quantity. Ilan yung gustong ipa-dispense. When you say dispense, yung ilalabas ni pharmacy kay patient. Okay? Signatura or yung pag makikita nyo sa reseta, di ba may SIG na nakalagay? Okay, usually nandun yung direction. Okay? So, gumagamit pa rin ng mga Latin directions or Latin shortcuts ang mga provider, no? Like BID, which means twice a day, AC, which means before a meal. Pero, ang maganda sa EHR, naka-ano sila, drop down. Alright? So, pwede mo nang i-drop down doon yung twice a day, before meal, para maiwasan yung mga Latin shortcuts. Kasi sa practice din, tinatry tong iwasan kasi nagkakos din siya minsan ng confusion. Okay? And then signature, so signature nung provider. Usually sa US, meron pa yung tinatawag na, meron pala akong sample refill exercises. NPI or yung tinatawag na National Provider Identifier. Okay? Hindi yan yung hindi yan yung PRC sa atin kasi walang ganito. Pero sa US, ito under HIPAA law din to na kailangan lahat ng providers may NPI. Mapa-pharmacy man yan, facility, doktor, okay? Kailangan may NPI. Oh my gosh. Nasaan na ako? Ito. Alright. So pag ang reseta kahit kompleto, pag walang signature, it's not a valid prescription. Okay? Okay. Now, what is a prescription refill? Of course, if patient has, may sakit si pasyente, tapos kailangan niya ng gamot, hindi bibigay kasi usually ni doctor yan ng isaang biglaan. Okay, usually humingi sila ng refill, lalo kung maintenance meds yan. So if you're eligible for a medication refill, that simply means you can order a new supply of your medication when you're running low or out of medication without having to go to your prescriber. So ang reseta usually ni prescriber may nilalagay na refill. Okay, bigyan ko kayo ng actual example nung reseta namin, no? So when your doctor writes your prescription, he or she will decide whether or not to include refills and how many you can have. That information can be found on the label attached to your prescription vial or container that holds your medication. Kung napapansin nyo, pag mga nakakapanood kayo ng series, ang gamot ng mga patients, nakaano sila dun sa orange na container, tapos may label. Okay?
nandun yung name ng prescriber nila, gamot, paano nila iinumin, may special bang instruction doon. Like for example, yung tablet, bawal durugin, ganyan. Tapos nakalagay din doon yung prescription refill available ni patient. Kung kailan niya kinuha at kung kailan yung next refill date niya. Okay ba? O medyo mabilis? Ayun, pero alam mo yung sinasabi ko, yung parang orange na bottle container siya, dun nakalagay yon. Now, ang reseta usually ni ni prescriber, tingnan ko refill sample, binlock out ko lang po yung mga ano. Ito example ng prescription refill sa EHR na gamit namin ha. So pwedeng iba yung itsura nito sa Practice Fusion. So kung mapapansin nyo, may quantity, tapos may refills. Ito. So ang niyan, ang nagdedesisyon niyan, hindi tayo. So usually pag pine-prepare ko yan, naka-blank yan. Tapos ang maglalagay lang si prescriber. So mamaya, babalikan natin yan, no? Alright, so paano ba ang e-prescribing and digital prescription management? So iba-iba siya per EHR, okay? So ang gamit kasi naming EHR is Athena Health. So you also have that here, EHR navigation. So ang gamit namin is Athena Health. Hindi ko lang mapakita yung actual ano namin kasi makikita niyo yung mga patients namin, no? So HIPAA violation na 'yon. Kaya hindi ko ma-open yung Athena Health ko. Pero just to see, sino dito yung naka-attend na ng EHR navigation nung morning session? I think yung night nyo is na-risked eh. So yung morning session naka-attend, press 1 nga para alam ko lang. Okay. Tapos yung mga hindi pa, wala pang idea paano ba mag-navigate ang EHR, press 2. Alright. O sige, okay lang yan. Okay lang yan. Okay. Huwag kayong masyadong ma-overwhelm sa EHR navigation ha. It's good to know navigating the EHR, pero pag, kumbaga, i-familiarize nyo lang yung sarili nyo kasi kapag nakakuha na kayo ng client, iba-iba yung gamit nilang EHR. So, i-relearn nyo ulit yung mga natutunan nyo. Hindi naman lahat Practice Fusion ang gamit. Kami siguro, sa ilang taon ko dun sa clinic, nagbago kami 2 beses. Ay, hindi, isang beses lang pala. So, dati Care Cloud kami, tapos ngayon nag-Athena. Ibang-iba. Tapos nag-rely lang ako. Eto pa, wala naman kaming training na ganito na tuturuan ka talaga mag-navigate kung anong situation, So nagre-rely ako sa tutorials ng mismong EHR. So bawat EHR na mapupuntahan nyo or magagamit nyo, lagi yung may tutorial, guys. So, pwede nyong i-utilize yon. I-search nyo lang kunwari like ito, referral, how to send referral sa Practice Fusion, how to send prescription. Okay? So, yun lang, para hindi kayo ma-overwhelm. Tsaka during during practice, hindi kayo masyadong mataranta, ma-stress na, oh my gosh, hindi ko alam kung saan. Okay, lagi nyo pwedeng tingnan yung tutorials. Alright? So, yun lang yung isang masasabi ko sa inyo para hindi kayo masyadong mangarag. So, ito, ibang-iba yung itsura niya sa Practice Fusion, right? Ang gamit namin dito is Athena Health. So, I'll show you how electronic prescription works. So, ang electronic prescription, electronic refill, sabihin na nating prescription refill in general. Marireceive mo yan in 2 ways. Okay? So number 1, directly from the patient. Directly from the patient. Meaning, either tatawag si patient sa'yo or kung ano man yung means of communication nyo, no? Tatawag, mag-email or magme-message sa portal asking for a refill. Alright? So, eto, gagawa ka ng prescription from scratch. Okay, when I say from scratch, kung paano yung process ng EHR nyo sa paggawa ng bagong prescription. Okay, so sa amin, it would look like this. Alright, so pupunta lang sa chart ni patient, magkiklik ka ng new order,
Tapos, ako mismo yung gagawa niyan from scratch. Alright? So, ilalagay ko yung ICD code. When you say ICD code, ICD is also equivalent to yung diagnosis. Saang sakit niya ba ginagamit yung gamot na yon? Now, hindi ikaw yung magde-decide niyan. Titignan mo yan sa notes ni provider. Okay? Let's say, pag sinabi mo kasing refill from the word itself, may nauna ng reseta na send. Okay? Never ikaw yung unang magsisend. Kasi usually, sinesend yan during the appointment of the patient. 'Di ba? Ay wala pa pala tayo dun 'no? Pero pagpunta natin sa scribe kasi may tinatawag na SOAP. Yung mga familiar na dito, subjective. Daanan lang natin para mas maintindihan niyo yung proseso ha. Assessment. Tama ba yung spelling ko ng assessment? Okay. May tinatawag tayong SOAP. During the patient consultation, eh di magsasabi na siya, tatanungin siya ni doctor, "O ano bang nararamdaman mo?" Eh di magsasabi na siya, "Ay Doc, masakit kasi lagi yung ulo ko eh, ganyan, ganyan. Parang 5 days na po, parang hindi ako makatulog, walang yan." So, kwento-kwento si patient, under yun ng subjective, no? Okay? So, yan ang dino-document ng scribe. Ang objective naman, kung ano yung usually review of system to, ano, may nararamdaman ba siya sa gastrointestinal niya, sa ano niya, So, ang nagsasagot nito, doktor. Okay? Dinadaanan ko lang kasi meron tayong detailed discussion nito. Assessment naman, dun na nilalagay ni doktor kung ano yung assessment niya sa situation ni patient. Okay? Pwedeng sabihin niya dun, ay, yung sakit ng ulo niya, pwedeng attributed sa init sa init na nararamdaman niya ngayon, sa init ng panahon, okay? Tapos nalaman pa ni doktor hindi pala nakakatulog. So, dun niya nilalagay sa assessment. Sa plan, dun niya na nilalagay anong plano niya para ma-resolve yun. So, pwedeng magreseta siya dito. So, usually, during the first consultation, dun nagsasend ng unang reseta. Okay? Now, if it is like a maintenance medication, hihingi yan ng refill. So, dun palang papasok. Okay? Kaya, usually, meron ka ng ICD or diagnosis. Naintindihan ba? O sabihin niyo kung magulo. Pag nagigets naman, press 5 para alam ko kung nakakasunod kayo. Pag information overload, magsabi lang kayo "Coach paulit, 'di ko na-gets." Carry lang 'yun sa'kin. Alright, okay. So naintindihan naman kung paano nakuha yung reseta. So una nare-reseta muna siya during consultation ta's hihingi ngayon ng refill si patient, okay? Now, kapag new order 'yan, so ito nga, lalagay mo yung ICD code, okay? Minsan si system, napi-pick up niya yung dating nireseta ni doktor. So, ilalagay ko lang yung gamot dito, ilalagay niya na automatic yung ICD code. Maganda pa gano'n, hindi ka na maghahanap, 'di ba? Okay, and then ilalagay mo yung medication. Ayan, kung mapapansin niyo parang hindi naman jejemon yung system, bakit may small letter, may capital, okay? Para lang di kayo magtaka, lalo na dun sa mga walang medical background. So pagka brand yan, branded medication, naka-capital yan usually. Okay? Ano ba example ng brand? Like Biogesic, brand ng gamot. Pag generic yan, naka-lower caps. Okay? Naka-capital. Ano ba? Hindi man upper cap. Naka-upper caps lang yung first letter. Capital yung first letter. Okay? Example, Biogesic. Generic, ano bang generic ng Biogesic sa atin? Sige nga. Ayun, nag-aantay ako ng sagot. Pero sa US, ang kanilang generic ay ano, acetaminophen. Kaya walang paracetamol sa US. Baka masakit yung ulo nyo, humingi kayo ng paracetamol sa US. Wala kunwari lang nagbakasyon kayo, di ba? So, ganun lang, para hindi kayo malito pag nagpe-prepare na kayo ng prescription. Tapos, etong mga ganito, kaya may mga, yun, tinatawag na Tolman letter, sabi ni Ma'am Carla, na tama. Kasi usually may mga spelling alike, sound alike sila na gamot. So, it's one of
the way, one of, inisip ko yung tamang grammar. One of ways on how to prevent medication error. Kasi pwedeng meron siyang ka-sound alike na gamot para parang ano yung mata mo na, oh, amide to, metazolamide. Kasi baka iba yung kailangan mo kasi merong ibang metacarbamol. Alam mo yun? So, yun lang yun. So, wala namang anything na super duper deep meaning. Yun lang, para lang familiar kayo sa process. Okay? Tapos, so ano nga yung mga parts of prescription natin? Kailangan may date. So, sabi natin, automatic na magkakaroon tayo ng date. Wait, may nagtanong pala si Maria. Coach, for every refill is equivalent to appointment to the doctor, or they just go to the hospital to pick up the prescription? Okay, so since this is electronic, they don't need to go to the clinic to get the prescription. So we just send it directly to their pharmacy. Okay? So, yung appointment nila, depende kung ano yung patakaran ng clinic. So, sabi ko nga, sa amin, every 6 months required. Sa ibang clinic, pwedeng every 3 months, pwedeng every year. Tapos, depende rin minsan sa gamot. May mga gamot like yung mga na banggit ko nga kanina, yung mga controlled substances, our patients, they are required to be seen every 3 months. Okay? So, yun yung difference nun. Kasi kailangan monitor namin sila. Baka nag-a-addict na pala sila, di ba? Okay. So, balik tayo sa part ng prescription. So, meron tayo nung RX, signatura. Sorry, dito muna. So, yung details ng gamot, ano yung gamot, milligram, kung tablet ba yan, capsule, etc. Okay? And then, sa signatura, yung instruction ni prescriber. So, this particular medication, 2 tablets 3 times a day, 6 hours apart. Dito sa EHR na gamit namin, pag kinlik mo yung structured, may option siya to choose yung 3 times a day sa drop down. Okay? Pero dahil may special instruction to na 6 hours apart, kaya hindi nakaklik yung structured. Tapos quantity and then refill. Okay? Ang naglalagay ng refill, sino po? Si provider. Now, ang quantity tayo yan. So, nagka-calculator pa tayo ng malala dyan. So, dapat di tayo nagkakamali. So, kunwari, 2 tablet 3 times a day, ilang quantity for 30-day supply? So, 2 times 3 times 30, 180. Eh, nakita nyo 540 to. Ano yung sabihin nun? So ito, ang request is for yes, 3 months or 90 days supply. Ay coach, grabe ang dami naman. Okay, inaalaw 'yan lalo na kapag mail order po yung pharmacy. When you say mail order, dinideliver yung gamot sa bahay ni patient. Okay? So usually mail order pharmacies, okay, ang different niya sa retail parang Watson, no? Watson Mercury, kailangan mong pumunta dun sa butika to get the medication. Okay? Pag mail order, it's being delivered to your home. So, usually, dahil delivery yan, 90-day supply yung sinesend or nire-request ni patient. Okay? Para yung ano din, delivery, hindi every month, no? Tapos usually, inaano yan, applicable to pag mga maintenance meds. Yung alam mong gagamitin niya naman everyday or for a long time. So, usually, hindi to applicable kapag puro ko usually, no? Napapansin ko nung isang araw, hala, puro ko usually. So, sorry na in advance. Right. Hindi siya applicable. Kunwari, antibiotics. Bakit? Kasi, ayan, sasabihin ko na naman usually. Kasi antibiotics, specified ano lang siya, time. Like, sino ba dito nakainom na ng antibiotics? Usually, di ba? Usually. Usually, 14 days lang or 7 days. Okay? So, kaya hindi siya mini-mail order. Kinukuha lang siya sa retail. Tsaka yung mga 30 days supply, dito lang din. Okay? Pero may mga retail pharmacy like yung malalaki na, yung mga Walgreens, mga Walgreens, Walmart, mga Costco,
Ano pa ba yung mga pharmacy? Rite Aid, yung mga malalaking pharmacy, CVS, yan. Usually, inaalaw na nila yung 90-day supply. Basta covered ni insurance. Okay? So, nakadepende pa rin ang lahat kay insurance. Ayun. Yun lang ang explanation bakit 540 yung nakalagay dito. Kasi yung pharmacy natin is express scripts home delivery. So, na-classify sa EHR namin na mail order siya. Okay? Tapos, binigyan siya ng one refill ni provider. Ibig sabihin, after 3 months, pwede pa ulit siyang kumuha ng another 3 month supply. Okay? Right. So, sino makakasabi sa akin kung ano yung daw? Ano daw? Ayun yung mga tanong, sorry. Paano po pag narcotics, mga controlled meds, applicable pa rin po ba yung nireseta na quantity is ibigay lahat? Okay, so yung sa Pilipinas lang kasi yung may fully served tsaka partially served. Sa US, kung ano yung quantity nilagay, dapat yun yung i-dispense ni pharmacy. Sa Pilipinas kasi, kunwari ang kaya lang bayaran ni patient, 10 tableta, yun lang yung ibibigay ng drugstore. Tapos mamarkahan niya lang yung reseta ng partially served. Dito lang yon, only in the Philippines. Ewan ko sa ibang countries ha. Okay, dito lang po may partially served. Tapos yung reseta ibabalik kay patient. Pag may pera na uli, bibili ng panibago. Doon pa lang siya mamarkahan ng fully served. Okay, hawak-hawakan niya yung reseta, lokot-lokot na, no? Pero sa US, kung ano yung quantity, dapat yun yung dispense ni pharmacy. Now, pag wala or kulang si pharmacy, ire-refer siya sa ibang pharmacy na meron ng stocks. Okay? So, hindi niya ipa-partial, ano lang, partial na bigay lang. Walang ganon. Okay? Kasi nga, usually, covered naman ni insurance. Okay? Ayun, tama. Covered naman ng insurance. Okay. Buti pa sa Saudi. Okay. Coach, each patient, sabi ni Ma'am Antonieta, Coach, each patient po ba may preferred na pharmacy wherein they can order their meds? Yes. So upon setting up a patient profile, isa sa mga itatanong natin as a medical VA, kunwari sa intake process kayo, no? Kung ano yung preferred pharmacy nila. Alright? So, ilalagay na natin doon para hindi every time may refill, tatanungin natin kasi nakalagay na yung preferred pharmacy. Tapos, ang kagandahan nun, dahil nga automatic yung system, kung ano yung preferred pharmacy niya, pag naglagay ka, kunwari ito, nung pinrepair ko to, no? Automatic din, nilalagay na ni system yung preferred pharmacy niya dito sa Send to. Okay? Coach, I have sample of the prescription refill na nasa orange container. Ayun, okay. At tinatanong mo ba or sinasabi mo, Ma'am Jacqueline, na meron ka? Pero ito, pag ginugol nyo naman siya, okay, prescription orange container. Ayan, ganyan siya. Tapos lagi yung may label. Ito, perfect example. Ayan, may label. Ganyan, pare-pareho naman sila ng itsura, no? Okay? Ayun siya. Alright. So, ayun. So, yung tanong ko, dispenses written, eto, pag naka-check yung DAW, dispenses written, usually ginagamit yan sa mga branded medication. Ibig sabihin, kunwari ito, generic, hindi talaga nakaklik to kasi generic naman. Sa Pilipinas kasi may generics law, 'di ba? Sa US din, ang preferred na gamitin din ng mga patient or i-dispense ng pharmacy, generic muna kasi mas mura. So kapag hindi naka-click yun daw, ibig sabihin, okay kay provider kahit generic yung i-dispense mo kung brand yung nireseta niya. Pag naka-click yun daw, ibig sabihin, ang gusto ni provider na i-take ni patient, yung brand. Minsan, gusto din ni patient brand lang kasi pwedeng meron siyang allergic reaction dun sa generic or feeling niya hindi effective sa kanya yung generic. So, nire-request siya ni patient, kiniklik lang to ni provider, yun daw. Okay pa? Okay. Coach, kay Mercury kasi may pwede i-serve ng 1 month lang. Ayun. Only in Mercury, charot. Okay. Alright, so,
Nasaan na ako? Alright, so meron na tayo ng instructions, quantity, refill, kung kaninong pharmacy. Note to pharmacy, 'pag may special ano ka lang, may special instruction, pwede kang maglagay dito. Okay? And then next part, ayun na. And then sa ilalim na part niya, wala ako ng ilalim na part. Hindi ko ba na-save? Medyo tinakpan ko kasi guys yung mga ano ibang information. Siyempre, hipa tayo, no? Okay. Mukhang yun lang. Okay, pero sa ilalim na part niya, ganito lang yung itsura niya, no? Para makita niyo. Saan ka, be? Ito. So, ito. Sa akin, ito ang itsura niya sa EHR ko. Pag na-fill outan ko na siya, ay sorry, new order pala to, no? Para hindi kayo, ito pala, sign order. Okay? Pero again, hindi ikaw ang magsisend. Okay? So, after mo yan i-prepare, i-assign mo lang yan kay provider. Ganun yung pinaka-workflow niya. Okay ba tayo? So, una pa lang yun kapag ang refill na ni-request ni patient. Ang pangalawa naman, nare-receive nyo siya kay pharmacy, galing kay pharmacy. Okay? So, si pharmacy, meron silang gamit din na system that connects with every other EHR. So, kahit magkakaiba tayo ng EHR, we can connect with the system of the pharmacy wherein we can send prescriptions, okay? We can, ano ba, directly send them a message kasi meron doon note to pharmacy, di ba? If they have any questions. May mga pharmacy though na fax lang, yung parang wala silang electronic prescription. Okay? So, ang difference lang nun, ifa-fax mo lang yung prescription. Kasi sa EHR, ang likot ko kasi, na-mute ako, sorry. Sa EHR kasi, there is an option to export the prescription as PDF. So, when the pharmacy has no electronic prescription system, you can fax it directly. Depende kung paano yung faxing ng clinic nyo. Sa amin, ang faxing namin, dun din sa loob ng EHR. So, i-upload mo siya as PDF, ifa-fax mo. Okay? Merong iba by email. Okay? So, depende yun sa clinic nyo, no? Pero ano ba itsura pagka ang request ng galing kay pharmacy? Ito siya. Okay? Ito yung itsura niya. Naka-ready na. Okay? Naka-ready na, nakalagay na yung ICD code, nakalagay na yung gamot, no? Ikaw na lang maglalagay, double check mo na lang yung quantity, day supply. Alright? Tapos, paano po ako pa-mute? Thank you. Tapos, ise-send mo na kay provider for review. Right? Tingnan ko nga yung ano. Okay. Medyo nagigets naman yung prescription process. Okay. Mukha siyang madali naman siya. Ang review nyo kasi depende kung ano yung guidelines ng clinic nyo. Like sabi ko nga, ang chine-check ko dito bago ko to ipasa kay provider, chine-check ko una, kailan ba last nakita si patient? Baka naman nung 2015 pa, tapos sa atin pa nagsisend ng prescription refill, di ba? Ano pa? Yung last visit niya, chine-check ko yung notes kung nagbago ba yung dosage. Minsan kasi yung nasa-send ni pharmacy, yung dating dose niya pa. Okay? Ano na pala siya, twice a day. Tapos yung isa-send mo pang reseta pang once a day. Okay? So, chine-check ko muna yung last visit notes. Chine-check ko din, malay mo, hindi na pala siya Midodrine 5 mg, Midodrine 10 mg na pala. Okay? So yun yun. Malay mo na-discontinue na pala to. Kaya meron tayong deny na option eh. Okay? Pati sa ibang AHR may deny din. Sabi ko nga sa inyo, iba lang itsura pero pareho naman ng concept yan. Iba-iba lang kung saan nakalagay yung mga approved, deny, etc. Okay? Naintindihan naman? May tanong, Coach, what if hindi available yung meds sa preferred pharmacy ni patient? Pwede ba sila mag-change ng pharmacy? Pwede po silang mag-change ng pharmacy. Follow-up question po, if unavailable, pwede bang si pharmacy mag-decide ng i-dispense na brand? Pag brand to brand, usually tinatanong nila eh. Pero pag generic, pwede kasi ng generic substitution na tinatawag.
Okay, pero 'pag naka-DOW, hindi puwede, kailangan muna nilang tumawag. So dun ka nagkakaroon ng calls, tatanong 'yan, "Okey lang ba itong i-dispense namin, eme-eme." Okey? Tapos eto pala ha, sa amin kasi sa clinic, kunwari naka-backorder yung gamot, walang stock yung butika, hindi ikaw yung maghahanap for the patient. Baka magpakamartir ka, ikaw yung mag-ano, maghanap ng tawagan mo yung mga pharmacy sa neighborhood ni patient para ipaghanap siya ng gamot, hindi natin trabaho yon. So 'pag naka-back order tapos in-inform tayo ni pharmacy, usually i-inform lang natin si patient na, "Hi patient, your pharmacy has no stock for this for Midodrine," let's say, for Midodrine, we can resend it somewhere else, just let me know kung ano yung pharmacy mahanap mong may stock. So, it's the patient's responsibility to look for, kasi ano siya eh, mauubos yung oras mo. Paano kung gawin mo yun for all the patient and dami mo pang ibang trabaho? Okay? So, hindi natin yun ginagawa for the patient, no? Unless sinabi ng boss mo or ng doktor mo na ihanap mo nga 'to ng ganito. The only time I call a pharmacy, 'pag kino-confirm ko kung ano yung available nilang 'pag compounded. When you say compounded, yung ginagawa pa from scratch yung gamot, hindi siya readily available sa market. So, usually tatanungin ko lang kung ano yung ginagamit nilang capsule kasi puwedeng allergic yung patient. Pero never pa akong naghanap ng stock for the patient, 'no. Lalo ngayon may shortage tayo ng Adderall, kung alam niyo yung Adderall for ADHD 'yun, okey, Adderall. Merong nationwide storage ang US ng Adderall. So tsaka Vyvanse. Parehong controlled substance 'to na for ADHD. So, kapag ang patient, ang pharmacy nag-contact na walang stock, hindi ko sila ihahanap, ang dami niyan, okey? Okey, what if denied po? Ano po next action? Need na po makita ni doktor? Ang nagde-deny naman nitong refill tayo, eh, tapos meron kasi 'tong reason, kaya may drop down siya kung makikita niyo. May reason 'yan ba't mo dininay yung refill. Puwedeng, um, ah, ang mga ano ha, reason diyan, 'di ko kasi memorize. Patient needs appointment, okey, so dine-deny ko. Puwede ako mag-deny as a medical VA. So yung mga task ko, I clearly, established that with my manager. Tinanong ko, "Anong puwede kong gawin? Ano yung hindi ko puwedeng gawin?" Like for example, meron akong approve button. Puwede ako mag-send ng reseta, yung access ko, I can send a prescription. Pero I can only do that if it is for resending. Meaning, na-send na 'to ni provider. Let's say wala lang stock yung pharmacy na yon, so ire-resend ko lang sa ibang pharmacy. Pero technically na-approve na yung reseta, ire-resend ko lang sa ibang lugar, okay. So, hindi ko siya ginagamit for refills talaga, for ano lang, for certain situations na inallow ako ni provider mag-send. Kasi tapos hindi lilitaw yung pangalan ko sa reseta kasi as delegate nga 'to, eh. Lilitaw pa rin yung pangalan nung provider, naintindihan ba? Hindi tayo puwedeng mag-send ng prescription without the provider's approval. Pero puwede ako mag-deny, okey? Puwede ako mag-deny. So, ide-deny ko 'yan 'pag kailangan niya ng appointment or kunwari hindi naman niya na tini-take 'to, so puwede kang mamili ng reason dito. Tapos mai-inform si patient either through EHR kapag yung EHR na 'to connected sa phone niya, yung nakaka-receive siya ng ano, or 'pag yung pharmacy sinabihan na siya na na-deny. Pero sa amin, 'pag dininay ko 'to, sine-sendan ko din siya ng message na kailangan niya na magpa-set ng appointment, okay. Para walang nagkakagulatan, alright? Pero si patient naman, ang mga patients naman before signing up with the clinic, alam na nila yung responsibility na nila na they have to be seen every 6 months. So, actually 'pag dininay ko na 'yan, magse-send na 'yan ng message na, "Uy, kailangan ko pala ng appointment," ganyan. Okey? Ayun. So, related dun sa tanong ni Ma'am Faith 'no, may policy po ba na binibigay ang mga company para ma-deny yung refill? Company meaning yung clinic? Yun ba yung tanong mo?
Tayo kasi ang nagde-deny ng refill. And usually nga, nade-deny lang naman yan kapagka, yun, yung sabi ko nga, may agreement kasing isinasign si patient bago siya maging pasyente nyo eh. So alam niya kung kailan, tsaka after ng consultation niya, sinasabihan niya ni doctor kung kailan dapat siya mag-follow up. Okay? Kung after 3 months ba, after 6 months, nakalagay yun lahat sa encounter notes na tinatawag. So, alam ni patient na pag hindi niya sinunod yung pinag-usapang follow-up, hindi na siya makakuha ng refill. Okay? So, as a provider, we have also the right to deny a refill if the patient is not being seen regularly. Did I answer that question? Usually, yun lang naman reason ba't ko i-deny ang refill eh. Kapag ang tagal na nating di nakita si patient kasi hindi na natin alam yung nangyayari sa kanya. Okay? Malay mo hindi niya na pala kailangan tong gamot na to or kailangan i-adjust yung dose niya. Alright? Okay. So, ito lang example ng refill. Isa pa palang chine-check ko, kailan kami last nag-send ng reseta. Okay? Minsan kasi, nag-send naman last month tapos may refills. Kumbaga nag-aano lang, parang hindi lang alam ni patient na may refill siya. So, sasabihan ko lang siya, nag-send tayo ng gantong ano. Okay? Alright, tapos yung EHR na gamit namin, nano-notify din kami kung na-receive ni pharmacy yung prescription. Okay? So, hindi na namin kailangan tumawag. Kunwari tinatanong ni patient kung na-receive ba ni pharmacy yung prescription. Nasabi na namin kung anong oras nila in-acknowledge na na-receive nila, ganyan. Yun ang kagandahan ng electronic system. Alright? Okay. Tanong, Coach, may insurance company din ba sa US na may specific brand lang sila na sinusunod? Madalas nga generic muna eh. So pag-uusapan natin yan sa prior authorization, no? I'll introduce you to formularies. Ayan. Okay, so sa next, I don't think, I'm not sure if it's tomorrow. Okay, but we also have a separate in-depth session on prior authorization. So sa Sunday yon, I think. Okay. So yun, isa din yun sa trabaho ko as a medical VA. No problem. Thank you so much for your questions. I appreciate it so much. Right. So, okay tayo sa prescription. Sample nga tayo. Tingnan ko lang kung ano ha. Ang tinetest ko lang dito, kung paano kayo mag-isip as a medical VA if ever makuha nyo yung work as a makuha niyo yung task for prescription refills. Kasi ang pagsasend ng reseta, sabi ko nga sa inyo, it varies from EHR to EHR. So yung technical way of sending the prescription, it differs kung ano yung ginagamit ng clinic nyo. And that is something you can learn naman through tutorials. Pero ito, kung paano kayo mag-isip, kasi ang goal nyo nga as a medical VA is to help the clinic, hindi yung puro palpak yung ipe-prepare niyong reseta na kailangan pang i-double check ng doktor niyo. So ano purpose niyo sa clinic, 'di ba? 'Yun yung mga madaling matanggal na medical VA at ayaw natin ng gano'n, tama? Okay? Gusto natin yung 'pag nakuha tayo, okay, tayo yung hindi ile-let go. Ayan. Okay, ready? So, gusto ko sumagot kayo ha. Kung nahihiya kayong sumagot, pwede kayong mag-direct message kung ayaw yung send to everyone. Para lang makita ko kung saan nalilito. Tsaka okay lang din kahit mali yung sagot nyo ha. It doesn't have to be perfect. Okay? It doesn't have to be correct. Okay? Kasi nandito tayo para matuto. Alright, so let's try with question number 1. Okay, the patient's medication is propranolol 10 milligram tablet, 1 tablet 3 times a day. The patient is requesting a 30-day supply. How many quantities would you send? Sige po, sagot. Okay. Pwede mag-calculator ha. Huwag tayo magpaka-martyr. Alright, so mostly naman ng sagot na nakita ko tama. So the correct answer is 90. Paano nakuha? So 1 tablet 3 times a day, so 3 per day daw yung ginagamit niya. 30 day supply, ayan, simple multiplication lang. Pero kasi
Minsan, dahil maraming workload, minsan nakakalito, no? Okay lang yun. So, correct answer is 90. Thank you. All right. The patient is requesting a refill. The last refill sent was February 10, 2024 with 2 refills on it. Is the patient eligible for a refill? Okay? So, last refill daw, sabihin mo 30 days supply yung sinend, February 10. May 2 additional refills. 2 additional to ha. Meron pa bang refill si patient o sasenda mo na ng bagong prescription? So, is the patient eligible for a refill? Yes or no? Okay. Pamute po ako, Michelle. Thank you. No, no. New? Okay. Let's see. Ito kasi pinrepare ko for the March, for the March batch. Sorry, hindi ko napalitan. So, February 10 daw siya, nasendan ng refill. Nasendan ng refill, hindi siya kumuha ng, pero technically parang ganun din. Nasendan siya ng refill February 10 for a 30-day supply. So, yung sinend sa kanya ng February 10, good for hanggang March 10. May additional 2 refills. So, good pa yun ng April hanggang May. Okay? So, hindi pa siya, pwede mo sabihin na meron pa siyang reseta hanggang May. Pero ito, pwede rin kasing dalawa yung sagot. May iba kasing pharmacy na humihingi ng prescription na kahit meron pang refill. Kunwari 1 month lang 1 month na lang para hindi na uudlot yung gamot ni patient. Okay? So, pero dapat naka-specify yun sa request na may refill pa si patient or just asking for additional refills para hindi siya mawalan ng gamot. Okay? But the correct answer is technically no. Okay? Pero pwede ring yes. Depende sa sitwasyon. Okay. Pero nag-gets nyo naman, hindi tayo nagsasend ng excessive prescriptions. Okay? Bawal yon. Okay? So, kaya kailangan chine-check din natin yung last refill date. Okay pa? Ito, medyo tricky question. Question number 3. Medication is cromolyn, 100 milligram per 5 ml per vial. Dun sa mga walang hindi familiar sa vial, ganito po itsura ng vial, no? So, ito, yan, nakita niyo yung mga injection, di ba dyan ang gagaling? So, yung gamot daw, sa 5 ml, okay, 5 ml, meron daw equivalent na 100 milligram. Okay, sa isang vial, 100 milligram per 5 ml yung laman niya. Okay? Ngayon, yung prescription or yung dose ni patient, 2 vials 4 times a day. So, how many ml does the patient need for a 30-day supply? Mag-calculator kayo ha. So, 5 ml, ilan daw ang dose niya? 2 vials. So, ilang ml yon? Okay, may isa nang sumagot. Huwag kayong tumingin sa sagot ng classmates ay co-trainees nyo Sumagot kayo ng sarili nyo para hindi kayo malito. Ayan, may mga nag-direct message. Ka nahihiya, Grishel. Tama naman yung sagot mo. Okay. Alright. Kung may sagot pa yung iba, sige, bigyan ko kayo ng time. Alright. May additional pa to may follow-up question pa. Sige, bigyan ko yung sagot ng iba. Okay. So, the correct answer, sige, may mga sumasagot pa. Okay. I think okay na. May hahabol pa ba? Ayun, may humahabol pa. Sige. Alright, so the correct answer is 1,200 ml. Paano po? 5 ml nga, dalawa daw ang vials niya per dose, so times 2. Tapos ilang beses sa isang araw niya tinitake? 4 times a day. So that's equivalent to 40 ml. 30-day supply,
Tiyanan, 1,200 ml. Okay. Coach, bakit kasi ml, coach? Ba't hindi vial? May mga pharmacy kasi na gusto ang nirereseta mo is ml. Okay? Pag vial kasi, ito lalo specific tong gamot na 'to, dati vials yung, reseta namin. So kung 2 vials, 4 times a day, 8 vials per day for 30 days, 240 vials. Kaso, ang binibigay kay patient, kina-count si 240 as ml. So, kung yung ang bibigay lang kay patient 48. So, napansin ko na trend, eto napansin ko na trend, lagi kaming may ano, clarification kay patient. Parang meron akong araw na sunod-sunod, parang yun lang yung concern ng patient. Bakit ito lang yung nireseta sa akin, ganyan-ganyan. Kasi minsan hindi pala lumilitaw kay pharmacy kung ml ba yun or vial yung sinend mo. Ina-assume nila na ml. Kaya usually sinesend namin na prescription naka-ml. Okay? So, ayun, may mga ganong instances sa practice na makakakita ka ng trend na bakit laging nagkakalituhan yung pharmacy tsaka yung patient. Okay? Tapos tatanungin mo si pharmacy ngayon, bakit ba ganito yung dinispense nyo? Okay? Siyempre, hindi yung palaban na manner, Siyempre, so, can you tell me, ganyan, ganyan. Tapos sasabihin niya, lumilitaw kasi sa amin ml, hindi vial. So, dun pa lang, magkakaroon ka na ng intervention. So, eto, ako yung nakakita nito na trend, sinabi ko 'to sa mga providers. So, since then, ML na kami nagse-send, gano'n. So, ano din, wala na akong ano, nare-receive na complaint about this particular medication or prescription. Okay, so parang nababawasan din yung trabaho mo kasi minsan magsasabi si patient tapos yung pharmacy din tatawag, ang dami mong kausap, 'di ba? Okay. O may follow-up question ako dito. So, tumawag ngayon yung pharmacy. Sabi niya dun sa gamot mo, yung Cromolyn, pwede lang siyang ilabas in 2 boxes. Ang isang box, 96 vials yung laman. So, paano mo ma-a-adjust yung prescription? Kasi technically, hindi mo pwedeng isend yung 1,200 ml for 30 days. Kailangan mo ngayon i-adjust 'to. Bakit? Kasi nga, isang box daw, ang laman lang 96 vials ta's non-breakable siya. Ibig sabihin hindi mo siya puwedeng hatiin. So, how would you adjust the prescription? Ang gusto kong makita, ilang ml per day supply na lang yung ise-send mo para malabas ni pharmacy as boxes, okey? Or puwede mo rin i-prescribe as boxes. Naintindihan ba o magulo yung pagkatanong ko? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung computation lang. Uy, coach ano ba 'yan bakit tayo nagko-compute? Eh, siyempre hindi po 'to mawawala sa reseta kasi kailangan tama yung quantity niyo. 12 day supply, medyo nakakalito. Kaya nga i-a-adjust niyo yung day supply. O bigyan ko na kayo ng clue, hindi niyo na siya marereseta as 30 day supply, as 24 day supply na lang. So ilang ml na or ilang boxes? Wait lang ha. Pa-share ko muna. Sirit na ba? Ngayon 'pag sirit na press 2. Yung gusto pa ng time na i-try, press 1 para lang alam ko.
hindi nga pwede yung 2.5 kasi nga bawal nga anuhin, bawal anong tawag dito? Bawal, anong tawag dito? Ano ba 'yan? Bawal hatiin. Okey. So tama, for 30 days kailangan niya ng 2.5 boxes. Nawala yung screen ko. Nandito pa naman. Eto, kita mo na ba, Jacqueline? Okey. Okey. Sorry pampalito lang 'yan para lang ano, pampasaya. Okey. Meron pa bang nagfi-figure out? Okey, ayun. So ano lang, dahil nga per box siya, so hindi puwedeng hatiin. So hindi kasi 'pag kinompyut 'di ba, for 30 days ang kailangan na-compute niyo naman 2.5 boxes, 2.5 boxes. Okey. Na-gets naman kung ba't 2.5 boxes, ano ba 'yan? Okey. So, sabi natin 1,200 ml 'no? Divide ko muna ng 5. So, 240 vials ang total na kailangan mo for a 30-day supply. Kaso per box 96 lang, so ide-divide ko ng 96. So, for 30-day supply, 2.5. So, dahil hindi nga puwede yung half, okay, either ang ibigay niyo diyan 5 boxes or 2 lang, hindi puwedeng 3. Puwede rin 3 pero i-adjust mo yung day supply kaso lalagpas ka na sa 30. Sa insurance kasi guys, 30-day supply or 90-day supply lang, gano'n. So, hindi puwedeng lumagpas dun ng 35, 36, parang i-re-readjust nila. Pero puwedeng less than 30 days, okay? Like for example, ito. So, ang 2.5 boxes for 30-day supply siya, pero dahil ang madi-dispense lang ni pharmacy is 2 boxes, kailangan mo i-adjust yung day supply into 24-day supply, okay? Na-gets naman paano nakuha yung 24-day supply. Kailangan ko pa kasi siyang isulat para makuha ko siya. Sige, ano na lang natin. So, 2 boxes. So, meron tayong 96 times 2. That will be 192 vials times 5 ml. So, 960 ml. Eh, di ba nga per day ang kailangan mo is 40. Ayun. So, nakuha 24 days supply. Ayan. Okay lang, hindi naman 'to ano, hindi naman 'to maano niyo lang, binibigyan ko lang kayo ng example ng mga nakakalitong reseta. Nakakabwisit na reseta, ganyan. Okay. Alright. Number 4. The pharmacy sent a request to update the patient's prescription to 3 times a day instead of 2 times a day. How would you handle the situation? Okay. 'Pag sinabi ba ni pharmacy, bigay mo agad? Okay, caller inform the prescriber. Ano yung ano, pwede niyong gawin na hindi niyo na i-involve yung prescriber? Kasi again, we wanna be autonomous with our work, yung hindi na tayo kailangan i-manage. Okay, review the order. What else? Tama yung word na review, pero ano yung mismong i-review mo? Previous prescription? I'm looking for siguro super exact na way or term. So, tama yung review or check, pero ang i-re-review mo yung previous visit notes. Okay? Yung previous consultation niya, may nabago ba doon? Okay? O let's say walang nabago. Sino nang tatanungin mo next? Doon ka palang pupunta sa prescriber. Okay? Kung nagbago ba yun binago niya ba yung dose. Pero ako, ang ginagawa ko, bago ko agad puntahan yung prescriber, i-check ko muna yung portal, baka may usapan sila ng prescriber. Okay, i-check ko baka in-instruct. Minsan kasi sa portal, sinasabihan ni prescriber si patient na, o sige, increase mo muna, lalo kung may nararamdaman na simptomas si patient.
Okay? 'Pag na-double check ko na yon tapos wala akong makita na nag-increase, dun pa lang ako pupunta kay provider. Pero bihira kong tanungin si patient kasi hindi minsan 'di ba, hindi naman reliable yung memory ni patient kung ano, paano niya nasabing nag-increase, okay? So yon una muna yung notes and then check mo kung nag-usap sila ng patient. And then that's when you can refer to your provider for clarification. Okay? Pero hindi tayo pala desisyon. Kailangan meron pa ring ano, basis yung ano, yung mga changes na gagawin natin or update. Okay? Alright. The patient's Asan ako? Number 5. The patient was last seen in 2021. She's requesting for a refill of one of her maintenance medications. She's taking metformin 500 milligram tablet, one tablet 2 times a day. How many quantities would you send for a 90-day supply? Sige po, sagot po. Very good. Okay, very good. I'm so happy. Bakit? Kasi nga last seen 2021, may COVID pa yata yun. May COVID pa ba yan? 2024 na. So, follow up muna, okay? Yung iba kasi parang iba kung ano, sumagot talaga sila kasi merong one tablet 2 times a day, 180, ganyan-ganyan. Okay. Deny na, tama. Char- Ang tagal na. Pwede kong mga last, ano pa, December 2023. Pwede pa, di ba? Kasi December lang yun eh. Pero 2021 pa. Baka hindi na pala siya nagme-metformin. Okay? Next. The patient's medication is cyanocobalamin 1,000 microgram injection, 1 injection subcutaneous per week. What is the quantity to send if the patient is requesting for a 30-day supply? Okay. All right. The correct answer is 4. All right. Tama. Thank you po. Okay. So may questions sa refills before we proceed with the referral. Ilang months bago kailangan na-advise na need niya ng bagong appointment for refills? So, hindi mo naman kasi mamo-monitor yung each patient kung nakakaano ba sila ng appointment nila, nakakasunod sila dun sa mga sa tamang ano nila, sa tamang anong tawag dito? Sa tamang oras ng pagse-set ng appointment. So, actually naka-define kay patient na it's his or her responsibility to follow up. Sinasabi lang kung kailan, okay, usually after ng visit, okay, I have to see you after 3 months, after 6 months, yon. Pero ako, nare-remind ko lang sila pag nakita ko nang may refill sila. Okay? Pero technically, responsibilidad nila yon to keep track of their appointments, of their refills. Gets ba? Hindi mo kailangan, kasi kung lahat ta-tracker mo na, ang daming pasyente, hindi mo maano yun, na mata-track yun kung kailangan. Sa amin, ang ginagawa namin, kapag kunwari matagal na siyang 'di nakita, meron kaming isang MA, medical assistant, na siya yung taga-remind na pero hindi yung ano, hindi yung reminder niya hindi to schedule an appointment. Parang more on sabihin mo lang kung kailan ka free, ganyan. Tapos parang ano, ayun, in a way, reminder din to schedule an appointment. Pero naka-phrase siya in a way na hindi mo pine-pressure si patient. Parang gano'n. Kasi technically nga, responsibility pa rin ni patient yung pag-monitor ng kanyang mga refills, ng kanyang mga appointment.
yun ang kagandahan 'pag may agreement kayo sa umpisa na she has to be seen every 6 months or every 3 months, depende kung ano yung case niya, okay? Did I answer your question? Okay. So, ayun. Thank you. Alright, so let's move on to referral process. You mentioned about the portal coach, sabi ni Maria Eden. Hindi pala makikita lahat sa doctor's order ang intervention or being discussed during the appointment. Yes. Hindi. During the appointment makikita. Ang sinasabi kong intervention is when after the visit, may additional inquiry si patient or bigla siyang naka-experience ng sudden symptoms, tapos magme-message siya sa portal, hindi naman dadaan sa'yo eh. Minsan diretso kay provider yung message. So, hindi mo malalaman yung pinag-usapan nila. Yan yung struggle ko dati. Nagbe-base lang ako lagi dun sa encounter notes. Tapos, lagi akong palaban pa ako, hindi naman nag-increase yan, ganyan, ganyan. Tapos pag nag-message na yung patient na, uy, in-increasean na ako, tapos kinape-paste niya yung usapan nila, doon ako nagigising na, kasi syempre baguhan, di mo na maalam ganun yung kalakaran, ganyan. So, simula nun, lagi ko nang chine-check yun. Pag merong request na increase in dosage or bababaan yung dosage or papalitan yung dosage ng gamot, hindi na ako nag-a-assumera na hindi porket di ko makita dun sa notes, hindi nangyari. So, puwedeng sa ibang ano siya nangyari, okey? Dati kasi lalaban ko pa, "No, if it's not documented, it's not done." Yung mga gano'n pa ako sa sarili ko lang, siyempre di mo naman ate-diyanan yung doktor. Okey, alright. Referral coordination and management. Ano po ba yung referral? So, ang referral, saka yung notes ko 'no? Dalawang way 'yan. Ta ta Either sa'yo ire-refer, so intake, sa'yo ire-refer yung pasyente or ikaw yung magre-refer. So you will be the referring provider. Okay? Na-gets yung difference? So, ikaw yung magre-refer 'pag kailangan ng patient mo or ire-refer sa'yo ng ibang provider or ibang, facility or clinic, okay? So, this might be a totally different task. Like for example, ako alam ko lang yung process and workflow, pero hindi ko siya ginagawa on a daily basis sa clinic. Kasi nga, my hands are already full with prescription refills and with prior authorization. So, for referral, um, okay, sorry, may question lang. Di po ba ina-update ng provider ang portal kung may convo sila ng patient na di dumaan sa... Hindi po. Madalas po hindi. Okay. Hindi po ina-update. So, kailangan mo lang tignan. Ayun, kasi ano, ang role mo mapadali ang buhay ng provider, hindi naman role ng provider mapadali ang buhay mo. Nagets niyo ba yung comparison? Okay. Ayun. Merong mga provider naman na naglalagay ng notes, ganyan, pero hindi mo maaasahan, okay. Ayan. Did I answer your question? Ayan, sige. Let's go to referral. Okay. So, understanding the referral workflow. So, again, sabi ko nga, dalawa, ikaw yung nakaka-receive or ikaw yung nag-send. Okay? So, first, identification of need for a referral. So, ito pag ikaw yung magsesend. Okay? Kung sa clinic nyo manggagaling yung referral. So, nabanggit ko kanina, di ba, may SOAP tayo, may subjective, objective, assessment, and plan. So, sa plan, dun pumapasok yung based sa assessment mo kay patient, sa plan papasok kung ire-refer mo ba siya sa ibang provider, let's say specialist, okay? So bibigyan ko kayo ng example mamaya 'pag na-ano na natin 'to. Sige ngayon na nga, dali kong kausap kahit 'di kayo nagsasalita. Char. Okey. Ta 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 ta. Teka, share ko muna. I tried my best to block out everything, eh. Baka i-double check ko baka may wala naman, okay. So ang bibigay ko sa inyong example,
This one I got from our clinic. Ayan, pasensya na, ang dami kong binler out ko lahat, syempre PHI. Okay, this is an example of an encounter notes na nakuha ko sa EHR namin. Okay, so ayan, may vitals, allergy, medications. Okay, punta tayo dun sa problems, yung mga diagnosis niya. Okay. Okay. So, ito, inano ko na yung sample natin ha. Ito yung this is the objective part. Yung doktor na yung nagkukuwento ng mga nararamdaman ni patient. So, isa sa mga dinadaing niya, meron daw siyang pain and what? Popping in her jaw points. Jaw joints, sorry, jaw joints. Jaw joints, which hurts quite a bit when palpated. She has TMJ issues and grind her teeth but has not used a night guard. So, isa yun sa problem ni patient daw during the consultation. So, during the assessment part, may mga tinanggal na akong part. So, during the assessment part, sabi niya, she has symptoms and findings of temporomandibular joint dysfunction. This is common in EDS, yung sakit niya. Treatment of this can also help with headaches. Okay, so isa sa daing kasi ni patient, patient has frequent headaches with migrainous features. So, ang under assessment daw ni doktor, pwedeng isa sa nagko-contribute nito, yung pain na nararamdaman niya dun sa jaw. Okay? So, balik tayo dun sa ating workflow. Sabi, meron dapat need for referral. So, this is an example of a need for a referral. So, anong plan niya? Dahil nga diniscuss niya na may pain, nagko-contribute sa headache, ang plan ni provider is what? Referral to a TMJ specialist. Okay? So, pasok tayo dun sa there is a need for referral. Okay? Nagets ba? Ganun kadali yung referral. During consultation, may na-identify na problem. Okay? A-assess ni provider anong pwedeng gawin. Tapos, sasabihin niya kung saan i-refer. Now, hindi niyo problema kung saan i-refer, ha? I mean kung anong referral yung kailangan kasi ililista lahat yan ni provider sa plan. Okay? Ang ating trabaho lang, to send that referral. And para kumbaga para naiintindihan mo din, hindi ka mindlessly lang na gumagawa ng admin task. Naiintindihan mo kung bakit ito yung referral na sinend kay patient. Okay? Naiintindihan ba? Ay, ganun na yung pinaka-gist ng referral process when you're sending it to other providers. Kung naiintindihan nga, press 5 para alam ko lang. Ayun. Thank you, thank you. Okay, kung naiintindihan. Alright. Kaya pinakita ko yung mismong encounter notes para makita niyo yung yung thought process. Alright? So there is a need. So ang referral hindi lang sa mga specialist, pwede ding i-refer yan sa PT, okay? PT sessions, i-refer sa isang facility, sa nutritionist, sa dentist, mga ganyan, okay? We will be the one to provide a referral letter po. Tayo po yung gagawa ng referral form. Hindi ka naman magle-letter talaga ng very, yung hi. Okay? Ano siya usually form? Okay? Nakalagay na dun yung, ayun, papakita ko sa inyo yung itsura ng referral form ng FLISA. Okay? Para hindi kayo ma-overwhelm. Hindi kayo magle-letter ng bonggang-bongga. Okay? More on lang, filling out of form. Ayun. Okay? And then, so after the identification of need for referral, papasok na yung referral criteria and guidelines. So there should be a clear criteria and guidelines to determine when a referral is appropriate. These criteria may include specific symptoms, diagnostic results, or the need for expertise in a particular medical specialty. So when we're sending referrals, the information that we send also contains ano ba yung mga symptoms ni patient. Usually, sinasama natin yung buong encounter notes. Ang tawag po dito encounter notes. Okay? Pagka nag-EHR navigation kayo, encounter notes ang tawag dito. Encounter notes just technically means documentation of the whole consultation. Okay?
So that's just the term that they use. So kasama yan, kasama yung ICD code, para malaman nung pagsesendan nyo kung bakit kailangan ako as a specialist. Okay? Next, before we send the referral, of course, kailangan go si patient. Okay? So, na-discuss kay patient na, oh, sasendan kita ng referral kay TMJ specialist kasi nga sabi mo, di ba, you have pain here, etc., etc. Bakit? Kasi, kanina ko pa sinasabi, di ba, the patient is responsible for his or her own prescription refills, appointment, also with the decision in regards to her health. So, pwede siya mag-refuse. Pag nag-refuse siya, hindi natin isa-send yung referral. Okay? So, ayun, consultation with patient. So that may active participation si patient dyan. Then, referral documentation, ito na yung ginagawa natin. Okay? So, ano to? Dina-document natin sa EHR or Referral Management System yung reason for referral, relevant medical history, and any necessary diagnostic results. So I'll give you an example. Again, yung example ng referral ko is based on our EHR. Okay? For example, ito, si patient, ni-refer siya sa pediatric gastroenterologist. Alright? Okay, so ito lang fill upan. Nakalagay na dito yung department, description, ikaw lang usually maglalagay ng diagnosis. Again, hindi naman ikaw yung magde-decide niyan, kukunin mo dun sa encounter note. So, pakitaan ko kayo, ito for example, nakalagay na dito yung diagnosis, tas yung mga order doon, under doon. Kunwari, ito yung diagnosis niya. Dito yung referral ng PT, etc. Kinat ko na kasi ito pero marami pa. Ito parang 13 pages yata to or 11. Marami lang akong tinanggal na part. Okay? So, lalagay niyo dyan yung diagnosis, ICD code nung diagnosis. Okay? Mapapansin nyo, ICD codes are usually represented with a combination of letters and numbers. Kung may mga coder dito, familiar kayo dyan. Okay? Sino yung clinical provider? Anong clinic? Ordering provider. Okay? And may mga gantong part. Usually, ito hindi naman namin sinasagutan unless specified ni provider. From order group, ito lang sa system, parang ano lang yan, nakadikit siya sa encounter notes na to. Para pag binalikan, or sa encounter notes kung saan siya in order. Para pag binalikan, alam mo kung bakit to in order. May nakadikit sa kanyang visitation notes or encounter notes. So, may naka-attach. Yun nga, di ba sabi natin, kailangan may medical history, etc. Okay, ito, may mga naka-attach dito. Tapos, kung mapapansin nyo sa baba, authorization and insurance referrals, nakalagay yung number of requested visits. Ibig sabihin, ito yung covered ng insurance, hanggang 6 na visits dun sa gastroenterologist. Ano yung procedure code? So katulad ng ICD code, meron ding mga code yung mga procedures. Ang tawag dyan, HCPCS. Okay? Lahat, bawat kimot mo, may code. Why? For uniformity. So everyone would mean the same thing. Okay? Kasi pag kunwari sinabi ko lang dyan, let's say diabetes. Parang nung nakaraan ko pa 'to inanong anong tawag dito, sinabing example. Let's say itong nausea and vomiting, okey. Ito hindi ko naman ayoko naman kayong maano, pero para maano niyo lang kung bakit tayo nagko-code. Nagko-coding sa lahat ng bawat kimot. Let's say sinearch ko nausea and vomiting. Okey. So, pag sinearch mo yung nausea and vomiting, ang daming code ang lilitaw. Ito. Ayan. Gusto ko lang pakita na maraming code, yun lang. Hindi naman ako coder, no? Okay, so lahat ng bagay naka-code.
specific dun sa kailangan mo. So, everyone would mean the same thing. Tapos, to prevent din error, no? So, nakalagay dyan yung procedure code, naka-attach din yung insurance niya. Okay? Alright. So, balik tayo sa discussion. So, selection of receiving provider. Nandito rin sa referral kung kanino natin siya isa-send na provider. Usually, um, pag meron tayong ka-partner na specialist, no, sa kanila natin sinasend lagi. Pero pag wala, binibigyan natin ng choice si patient. Kung meron siyang preferred na, let's say, TMJ specialist niya, okay, inaantay natin siya bago natin isend doon. Okay? And then, referral authorization, yun yung pinakita ko sa inyo. We initiate or we call the insurance or check their insurance para malaman natin kung ilan ba yung covered na session. Let's say sa physical therapy, covered yan for 12 sessions, mga ganyan. Ilalagay na natin yun sa referral. Okay? Tulad nga ng pinakita ko dito, nakalagay na kung ilan yung visit na nire-require mo. Okay? Ayun yun, sa referral authorization and prior approval. Tapos kunwari yung referral mo kailangan ng prior authorization, okay? Depende kung yung clinic nyo gumagawa nun, pero sa amin kasi hindi. O let's say, ire-refer mo siya sa PT, tapos nakita mo kailangan niya pala ng prior auth, inform mo si patient. Minsan, ang gumagawa ng prior auth, yung pagre-referan mo na provider. Ayun. Okay. Okay pa ba? Okay. Next, referral coordination team involvement. So, there is usually a person involved in coordinating the referral. Kasi this is hindi naman siya madugo pero minsan kasi madami. Like for example, sa isang visit or sa isang encounter notes, ang daming pagre-referan kay patient. So lahat 'yun i-make sure mo na it goes smoothly, okay? If you're the referral coordination person sa clinic. And then throughout the process, the patient is educated on the referral process, including the details about the specialist, kung kanino natin sinend, facility, paano siya mag-schedule ng appointment, will she call or will they call her or him, and the importance of that referral. Okay? Okay, and then next, after you prepare everything, you electronically submit it na. So, ito yon. Pag na-prepare na, isasubmit mo na lang along with the documents needed. Okay? So, this is an exercise that you can do after your EHR navigation. So, balikan nyo na lang to ha, kasi yung iba sa inyo hindi pa nag-EHR navigation. Pero, kung yung mga may access na, when you go to Practice Fusion, okay, teka, saan ba ako nanggaling? Ah, okay. Pag pumunta kayo sa Practice Fusion, you just go to Help, okay? Tapos, you can click Tutorials. Okay, so, pag may access na kayo, gusto niyong paglaruan, punta kayo sa tutorial. Tapos, let's say, search nyo, prescribing. Kung gusto nyong i-master si Practice Fusion na, lilitaw lahat. Prescribing tutorial, okay? So, referral, paano mag-send ng referral, lilitaw din, sending referrals. Okay? Right. So, dahil hindi pa kayo na lahat nakapag-EHR para hindi ma-overwhelm, i-ano muna natin 'to, skip na part. So, puwede niyo siyang balikan pagka in-upload na siya. Okay. So, same thing with all other EHRs. 'Pag nalilito kayo, just look for their tutorial section, meron 'yan. Okay. Ang maganda dito naka-video naman, ini-instruct ka na din kung paano siya gagawin. Pakita ko lang ha. In this video, you will learn how to send and access referrals. To begin, locate your practice directory from the home dashboard. Within your directory, view existing Okay, ayun lang siya. I mean, madali siyang i-follow. Okay, so pwede kayong pumunta doon sa tutorials. Pag nalilito kayo, kunwari after ng session nyo with Coach Jen, nalilito pa din, you can review it here. Alright? Okay. Asa na ako?
Alright. Okay. So, ang referral intake process naman, di ba kanina tayo yung nag-send ng referral. Ngayon naman, tayo yung naka-receive ng referral. Ibig sabihin, may ibang provider na lalo na pag specialist clinic kayo, hindi maiiwasan may referral intake kayo, okay? Unless PCP kayo. Kasi ano nga ba ang primary care? Anong ginagawa ng primary care? Sila yung first point of contact. Okay? Si PCP or primary care physician, siya yung first point of contact. Ibig sabihin, siya usually yung nagbabato ng pasyente sa mga espesyalista. So, siya usually yung nagsasend ng mga referrals palabas. Okay? Bihira, kumbaga, ang mas nakaka-receive ng mga referral intakes na tinatawag, mga espesyalista. Okay? Yun. Let's see. Triage. Parang hindi naman din triage. Ano, Maria paano ba? Siya kasi yung unang ano, 'di ba, point of contact kung may problema. Oo, parang triage din. Okay. Pero may sarili din siya kumbagang practice eh. Hindi lang triaging yung pinaka ano niya, ginagawa. Okay? So, sa referral intake process, makaka-receive ka, pwedeng fax or electronic, yan, no? Tapos, syempre, titingnan mo, saan yan nanggaling? Okay? Galing ba yan sa primary care provider, other specialist din? Meron din galing sa hospital like emergency department. Like for example, si patient, let's say si patient na involved sa multivehicular accident. Okay? Tapos kailangan niyang PT. Okay? Pwedeng hindi man galing sa doktor, pwedeng after niya ng ma-discharge, diretso siya sa'yo. So, i-refer sa'yo. Okay? So, pwedeng ang ma-receive niyo mga galing hospital or emergency departments or other healthcare facility. Okay? Next, referral submission. Ayun nga, either marireceive nyo sila through a EHR, fax, or any secure messaging system or direct communication between healthcare providers. Once you receive the document, so as the referral intake person, i-review mo na siya. Usually naman, pagka sa intake ka or referral, alam mo dapat kung ano yung mga hinahanap. Okay? Ano bang mga kailangan bago ko tanggapin tong pasyente na to bilang maging pasyente ko? Okay? So, i-review mo. Pag kulang ba, hindi mo na siya tatanggapin agad? Okay? Parang hindi mo na ba tatanggapin agad si patient? Ano sa tingin nyo? Pag kulang. Kunwari kulang yung documents. Ay, wag na to. Papagod pa ako. Siyempre hindi, may process din. So either tatawagan niyo ulit, babalik ka sa una dahil nga in-identify mo yung source, babalik ka dun sa sino ba nag-send, bakit kulang, okay? Hingin mo sa kanya, ganyan. And then patient verification. Once you verify that the patient's details are correct with the referral documentation, you can before actually insurance verification, dito kasama yung tatawagan mo na si patient. Bakit? Baka ayaw naman pala ni patient na magpa-refer sa'yo. So, before pa umabot sa insurance verification, tatawagan mo na si patient na, "Hi patient, I receive a referral from your, let's say, PCP. Okay, would you like to proceed with the referral process?" Ganyan, ganyan. Tapos sasabihin niya minsan, "Ay, wag muna, wala pa akong pera pang pa-check up." So, hindi ka na magpapagod mag-check ng insurance, hindi ka na magpapagod. Doon pa lang stop na agad. Okay, so ido-document mo lang na ayaw niya mag-proceed. Tatawag na lang siya pagka gusto niya mag-proceed. Okay? Tapos pagka gusto niya namang mag-proceed, doon ka nahihingi ng mga kailangan mo pang information. Sa amin, we already have a system like they answer a survey, tapos based sa answer nila sa survey, doon namin malalaman if we're the right practice for them. Sabi ko nga, rare disease yung hawak namin. So, hindi lahat ng cases pasok doon. Okay? Kaya may mga survey. So, iba-iba ang process per clinic. Okay? So, once go na si patient, you got all the information that you need, you can now check
the insurance. Kung covered ba kayo ng insurance niya? Kung covered ba tayo as a clinic? Baka naman hindi covered, 'di ba? Okay? So, once you determine na kung kailangan ba nito ng other documentation, etc., like prior authorization, okay? So, mapaprocess mo yun before you see the patient. Okay? Next, referral triage. Prioritize referrals based on urgency and clinical need. So may papakita ko sa inyong referral documents. Nakalagay doon yung kung urgent or hindi yung referral. So pag urgent yung referral, kailangan ora-orada ma-schedule mo agad si patient. So may mga referral naman na schedule when convenient na si patient. Ibig sabihin hindi yun urgent. Okay? Okay pa ba tayo? Malapit na tayong matapos. Okay, press 2 pagka nagigets naman yung referral intake process before I show you the real document. Okay? Press 2 nga. Yan. Gusto ko malaman kung may kausap pa ako. Okay? Alright, thank you. Thank you so much. So next, communication with the referring provider. Establish communication with the referring provider if needed to clarify any information, request additional details, or address any concerns related to the referral. So you only do this if kulang yung documentation na sinend nila, may need kang i-clarify, etc. Then once all of that is figured out, covered the insurance, okay si patient, okay na lahat ng document, then you can schedule an appointment now with the patient. So I want to show you ano yung mga intakes na nare-receive namin? Napakita ko ba 'to? Okay, napakita ko 'to. Okay, example, this one. Okay, so this was received, ito. So ito example niya, via fax 'to, hindi siya electronic. Okay? Okay. So, tinanggal ko lang yung information ng mga providers. Tapos ito may sinabi lang, I am referring my patient to you for evaluation. Tapos sinabi niya kung ano yung diagnosis ni patient para alam din namin agad na pasok siya sa clinic namin. Please call my patient to schedule an appointment. Attached, you will find the patient's demographics and office notes. So, tinanggal ko na lang pero madami pang naka-attach dyan ng mga documentation. Ganun kasimple yung sinend niya. Medyo kulang-kulang pa yung iba. So, hahanapin mo pa yun sa baba. Okay? So, ang next step namin diyan, tatawagan namin si patient. Uy, patient, naka-receive kami ng referral from Dr. Patel of Tri-City Cardiology. Would you like to proceed with the referral? Okay? Tapos pag okay siya, okay, so ko-confirm ko lang, updated pa ba yung insurance mo? Ito yung sinend sa amin, etc. etc. Tapos pagka okay na, okay, so se-send ko na sa'yo yung mga forms. So ibang process na 'to ha. Ito yung pag gumo na siya. Kumbaga yung referral intake process mo tapos na. Okay? Gumo na siya, kumpleto yung documents na sinend ni provider. Okay? Okay yung insurance niya, covered ka, etc. So pwede ka na mag-proceed. Okay. So this is one example. This is another one. Ito para siyang katulad nung sa atin, parang naka-form type siya, hindi naka-letter. Andiyan yung referral details, naka-blurred out lang. Yung kung sino yung referring provider, nandito. Tapos yung name ng clinic namin, patient information, insurance, reason for referral. Okay, for joint arrangement daw. So may binura lang ako dito. ICD code, specialty. O, ito yung example ng urgency. So, hindi naman siya urgent. Patient convenience lang. Tapos marami ding naka-attach dito. Tinanggal ko lang. So, nandyan yung mga medical history niya, yung last visit notes niya, etc. Okay? Question so far? May tanong po ba? Alright. So, patient engagement in referral process. So, the whole referral process, dapat actively nagpa-participate si patient. Alam niya na ni-refer sa'yo, bakit ni-refer sa'yo, okay? So, di ba nga napansin niyo yung sabi ko sa referral namin, lagi mo na tinatanong si patient if he or she wants to proceed with the referral.
Okay? Kasi ang final decision pa rin kahit na sa tingin ng provider niya kailangan niya kami, if hindi niya hindi namin i-schedule yung appointment or umpisahan yung process of registering that as a new patient. Okay? So engaging patients in the referral process promotes understanding, adherence to recommendations, and better overall health outcomes. Tapos ang kinagandahan pagka-involve ang pasyente, na-inform siya sa lahat, hindi na yan magka-cancel ng appointment kasi alam niya kung bakit niya kailangan yung appointment. Okay? Do you have any questions with prescription and referral? Natuto naman. Kung natuto nga, press 5. Ayun, I'm so glad to see that, no? Thank you. Do you have any questions? Okay. So, medyo maaga tayo ngayon. Wala kasi kayong EHR. Okay. Ayun. Yung remaining time, yung mga wala pang EHR, Adminix, pwede ba natin gamitin to get them EHR access? Kasi meron pa namang oras. I mean, kasi usually umabot tayong 2 hours eh. Pero maaga tayo ng 20 minutes ngayon. So proud. Tiyan. Wala bang mga may tanong? Okay. I'll stop my share screen. Yung mga kailangan ng umalis, you're free to go if you have pasok or appointment, no? Pwede naman na pong umalis. Pero yung mga may tanong, you can stay. Okay, I can answer some questions. Maraming salamat sa pag-attend sa morning session. Okay? Thank you so much. May nagtanong si Floysa, nakaka-overwhelm ang prescription refill. Okay. Hindi na, ano lang siya sanayan. Okay. Thank you so much guys for attending. I hope you're learning something from us. Yung mga kaya mag-attend ng night session, of course, different coach yun, different experience. So that's a good ano. If you don't have any questions, yung mga gusto magpa-ano ng EHR access, please let us know. If magre-receive ng PT, coach, ilang oras kaya abutin para matapos? PT? Practice fusion po. Ah, Tama ba? Vivian, ano? PF pala. PF, PF po PF. dapat eh. PF ba? Ano yun? May ano. Oo, may tutorials po sa Practice Fusion. Sa lahat po ng EHR, laging may tutorials. So, equip yourself. Vivian, ano yun? Anong PTP? Anong PT? I mean sa dami ng patient, sorry. If magre-receive ng patient coach, ilang oras kaya aabutin para matapos? Ay depende kung gaano kakumpleto yung sinend sa'yo. Sa referral ba 'to? So, depende kung gaano kakumpleto yung ise-send sa'yong document. Pero nung na-try kong tumulong sa referral, siguro sa isang oras nakakaano lang ako, 2, 3, ganyan. Tsaka depende pa kung madaling kausap yung pasyente, okay? Hi coach, sabi ni Cherry, paano po tatawagan ng patient para mag-inform sa referral through voice, V-call, ano yung video call or phone? Phone usually. Hindi ka naman nagvi-video call sa kanila. Through phone nila yun. Okay. Coach, since you're in a specialized clinic, so lahat naka-refer sa inyo already approved for the referral. For need pa nyo to call or contact the patient from other clinic. So lagi pa rin tinatawagan si patient kahit na ano, na sinend sa amin. Okay? Yun nga, tatanungin if they want to proceed with the referral. May mga patient minsan, hindi sila sure but parang sino ka ba? Ba't ako ni-refer dyan? Ganyan. So lagi pa rin tatawagan si patient. Okay, questions pa po? Can ask pa?
Okay, kung gusto niyo ng ng mag-prescription or mag-referral, okay, kayang-kaya 'yun. Sana 'yan lang. Sa una talaga siyempre nakakalito. Okay. No more questions. You can leave the if you don't have any questions na, hello, may mga patient po ba ayaw magpatawag? O for example 'yan referral, hindi mo naman alam muna yung preference ni patient sa umpisa, eh. So, tatawagan mo muna talaga. Malalaman mo na lang eventually na like ayaw niya magpatawag, gusto niya email lang. Pero sa umpisa talagang tinatawagan namin, okey? Ayun. Hindi mo agad malalaman kasi technically bagong patient pa lang 'yan, eh, kasi nga referral, 'di ba? Pero may mga patients na ayaw magpatawag. So, kunwari sinabi nila upon calling na they wanted to communicate in email, so dun mo pa lang siya email. Pero usually, first contact would be call. Thank you. You're welcome. Thank you. I hope you learned something. Okay. Do you have any more questions? Okay. Wala na pong tanong. You can ask. You still have a bit of time. Okay. Kung wala na pong tanong, can leave. Yung mga, thank you so much, guys. Yung mga kailangan ng practice fusion access, you can also ask today. Adminix, wala pang schedule ng practice fusion ulit, no? I mean, nung EHR navigation. Sasend mo sa group chat. Alin po, Coach? Yung HR navigation, sasend mo na lang sa group chat, no? Ay, yung schedule po mamayang gabi, nasend ko na po sa GC. Okay, thank Bali you. po, mamomove lang naman yung night session. So, mas mauuna pong matapos ng training session yung morning session. So, bali mag-end po sila ng Pero ilalagay mo naman sa GC, no? Para dun sa sa mga... GC na po. Mag-end Ay, okay, sila, okay, ma'am, okay. mag-end po sila ng 22 yung morning, tas yung night session sa 23 po. Then yung telemed Okay. po natin, yung day 1 is 24 na, and then yung day 2 and 3 is 25 na. Okay, okay. Thank you. You're welcome po. Tomorrow, 8 a.m. uli. Alright. I think we're... Coach, last Ay, po. yes po. Sino po nagsasalita? Wait lang. Yung Floysa. sa, Okay. hello po, sa insurance verification, may separate training po ba Yes dun? po. Okay po. Thank you po. Medyo madugo din yun. Charot. Thank you po. Questions pa? Wala na kayong tanong. Okay. Hello, Coach. Sorry. Ay, yes. Go. Tanong ko lang kasi, di ba, na kahapon din kasi nag-join ako kay Coach Jen. Nagturo siya ng sa practice fusion. Tapos, parang nagbanggit siya na yung sa pag-add ng new patient is 2 ways. Yung pwede siya sa charts, which is gagawin mo siya na parang new profile, something like that. Tapos yung sa schedule, ano po ba din yung advisable? Mas mabilis kasi talaga yung sa schedule po. Sorry ha, Maria Janina. Hindi ko masyadong expertise kasi yung practice fusion. Kaya hindi kita masasagot kung ano yung mas mabilis na way. You can ask that. I think my next session pa si Coach Jenny. Ay, Jen. Pero I could ask that for you kay Coach Jenny. Is that okay? Okay po, sige po. Sorry. Kasi nagpagawa nga po siya ng activity. Mas madali Mm-mm. po yung sa schedule. Pero ang clinic naman kasi, wala naman siyang pakialam kung paano mo gagawin. Basta nagagawa mo ng tama. Kasi ang mga EHR, laging may shortcuts, may long cut. So, whichever works for you best. Doesn't matter. Hindi naman sila micromanage na, oh, dapat ito lang. Parang hindi naman ganun. Okay? So, it's good na I commend you for, for
trying different ways. So that's a good Thank you po. attitude. Welcome. Meron pa question? You don't have question na. Mag-leave na ako ng group. Have a great day, everyone. Ay, curious lang, coach. Nung nagbabasa po ako ng prior authorization, may ganyan po ba sa atin? Wala po. Wala pong ganyan sa atin. Sa US lang yan. So, attend ka din ng in-depth session natin dyan, no? Okay. Sa Sunday. Thank you. Ayun. So, see you tomorrow, hopefully. Okay? Hopefully, maka-attend kayo ulit ng umaga. Thank you, guys. Have a great day. Bye-bye. Thank you, Admin Nix. Bye, Coach. Bye-bye.